Ayan, tag-ulan na naman. Kung anong init ng mga panahon noon, siya namang sigurado na uulan sa panahon natin ngayon. Kaya tandaan natin, magkaiba ang paggamit ng motor kapag summer at kapag naman mga ganitong tag-ulan na. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya ito, para ma-maintain ang motor mo at hindi ka mag-aksaya ng mas malaking pera, ang 5 bagay na pwede natin gawin para mas mapangalagaan ang motor natin sa mga ganitong panahon. Karamihan sa mga brother natin sumusugod talaga sa ulan, lalo na papasok sa trabaho gamit panghanap buhay, lalo na yung mga kapatid natin na mga delivery riders, mga taxi riders, rain or shine yan. Kaya naman matapos nating sumugod sa ulan at gamitin natin yung ating mga motor sa ulan, dapat bago natin gawin ang kahit na ano paman, let the engine cool down. Pag mainit ang bakal o yung metal, nag-e-expand yan. Pag binigla natin na bugahan ng tubig yan, lalong-lalo na pag malamig, hindi ito magkakaroon ng enough na oras to cool down. Kumbaga, yung pagbaba ng temperatura nung parts ng motor natin, lalong-lalo na yung makina na puro mga bakal yan, hindi maganda, hindi magiging stable. If lagi yan nangyayari, pwedeng magkaroon ng crack o kaya naman lulutong yung components nung sa mga makina natin. Kahit na gaano pa kadumi yung motor natin, wag nating basta-basta bubugahan, lalong-lalo na ng malamig na tubig kung galing tayo sa biyahe. Let the temperature stabilize, kaya kahit na madumihan, anumang putik ang nandyan, cool ka lang habang nagko-cool down yung motor natin. Pangalawang gagawin natin, matapos mag-cool down yung engine natin, doon na natin siya huhugasan ng tubig. For practical purposes and for maintenance purposes, hindi naman na natin kailangan ng sabon. Tubig lang, preferably may hose, or kung meron kang decent na pressure washer, mas maganda yon. Ang goal natin is tanggalin ang mga debris, yung mga napasok na mga maliit na bato, yung mga putik na namumuo at kahit na ano pa sa mga singit-singit ng motor natin. Ang kadalasang sinisingitan yan, gulong. Ultimo yung disc brakes natin, saka yung sa drum brake natin, minsan may mga pumapasok na dumi dyan. At alam nyo na, suspension, isa rin sa mga mahirap linisan yan. At yung mga singit-singit ng mga makina at yung mga iba pang components na pwedeng pasukan ng iba't ibang mga maliliit na dumi o kaya naman putik. At kapag yan mga yan ay hindi natin natanggal, may imbak yan dyan, may ipon yan dyan hanggang sa hindi natin namamalayan, unti-unti na palang kinakain ng kalawang yung mga critical parts ng motor natin. Pangatlo, after natin buhusan or hugasan ng tubig, wipe it off gamit ang basahan, ang towel, or the best is the microfiber na towel. Tandaan natin, iba ang pangpunas na mga tela natin or basahan sa pinaka-fairings natin, iba rin yung sa mga mechanical components natin, katulad ng engine at yung mga shocks, dahil mas may possibility na yung gamit mong basahan na pinampupunas, let's say sa mga makina at sa mga suspension, ay makakuha ng dumi tapos yun ang ipupunas mo dito sa fairings, posible naman magkaroon ng gas-gas. Again, the goal is to remove lahat ng mga debris, lahat ng mga putik na maaring matira o kaya naman yung mga tubig-tubig, yung mga tulo ng tubig na matitira dyan, kailangan tanggalin natin. Again, para ma-minimize ang corrosion or entirely eliminate the effects of corrosion dahil hindi natin iimbakan ng tubig yung mga parts ng motor natin na yun. Pangapat, after natin i-dry yung motor natin, nahugasan na, napunasan na natin, okay na siya, tuyo na, time for inspection. Siyempre, mas nakita na natin yung motor natin ng mga walang mga putik-putik. So, inspect muna. Kumusta nga ba? Unang-una, yung lights natin. The signal lights, even your digital panel or yung panel itself, yung brake lights, lalong-lalo ng headlights, wala ba tong mga namumuong moist? Kasi most likely, dapat yan hindi pinapasukan ng tubig or moist. Pag yan ay pinasok, maaari kang magkaroon ng problema in the future, i-inspect na natin yun. Inspect din natin siyempre yung brakes, magkaiba ang paggamit ng motor ng preno sa tag-ulan na panahon versus sa summer. Kaya isa rin yan sa mga i-inspect natin. Yung drum brake mo ba, okay ba? Yung kapit dun sa disc brake mo ba, okay pa rin ba? It doesn't hurt to check. Pangalawa, baterya. Maaari kasing paghugas mo, baka may nagalaw na kung ano, baka may nag-short o kaya dahil nung sumugod ka sa ulan, may nag-short, so ito-check mo yung baterya. The same thing with the electrical components ng motor mo. Sa baterya, madali naman na yan. Karamihan ng motor yun, meron ng voltmeter.
Tandaan natin, kapag ang voltmeter, ang acceptable na voltahe sa voltmeter is, pag inon mo yan, dapat yan at least 12 pataas, 12 point something pataas. At kapag yan ay in-start mo na, dapat ang voltahe ng motor mo aangat sa 14 point something pataas. Pag ganun ang numero ng iyong voltmeter, ibig sabihin, okay pa ang kondisyon ng baterya mo. Kapag medyo nasa, hindi mo pa ini-start yung motor mo, inon mo pa lang, tas nasa mga 11.7, 0.8, pababa ka na, under pa rin yan. Pero I would recommend either i-charge mo na yung baterya mo o kaya pagitan mo na para hindi ka mahasal sa biyahe. Pag inon mo na rin yung motor mo at nakamonitor ka sa battery mo, nasa 14 point something or let's say 14.2 yung voltahe ng baterya mo, i-on mo yung ilaw mo, i-high mo yung headlight mo, magbusina ka, dapat yung voltmeter niyan hindi magpa-fluctuate dahil from 14 at nag-on ka ng mga gadgets or mga parte ng motor mo na ginagamitan ng kuryente at yan ay bumababa sa 13 at o kaya naman much worse, babalik sa 12, ibig sabihin either may diferensya yung baterya mo or may diferensya na sa connection ng electrical components ng motor mo. Next, syempre, i-check natin yung gulong. After mo maginisan, check mo, baka naman may nakuha kang mga tornilyo o pako o kaya maliit na bakal na hindi mo napansin nakabaon na pala sa gulong mo. O kaya naman, baka sa sobrang gamit mo, hindi mo na napansin, manipis na pala yung goma ng gulong mo. Dapat yan, sine-check pa rin. Lalong-lalo na sa madulas na kalsada, katulad ngayon umuulan, ulitin natin, magkaiba ang paggamit ng motor sa tag-ulan versus sa tag-init. At sa mga ganitong tag-ulan, isa sa mga kailangan natin ma-secure ay yung kapit, yung traction ng gulong natin. Sa ibang pagkakataon, ipinagawa ko na kung paano natin ma-check ang condition ng motor at yung mga numbers na nandun sa motor natin. Panoorin yung video niyon para malaman nyo kung papalitan na nga ba yung gulong ng motor nyo na available dito sa Juan Moto Avenue. Ang isa pang i-check natin ay kung scooter ka, okay naman, check mo lang yung takbo ng motor mo. Pero kung gumagamit ka ng semi-automatic or manual ng motor, kailangan mong i-check yung kadena mo. Meron pa bang itong enough lubrication? Yung iba kasi grasa. Yung iba naman, lubricant na talaga yung gamit. Wala bang mga nakabara? Wala bang delikado na matanggal dun sa kadena mo? Or mag-loose? Tama pa rin ba yung pressure, yung pinakahatak ng kadena dun sa pagkakakabit sa sprocket mo? Yan ang mga kailangan natin i-check. Ang panglimang kailangan natin gawin after mo magawa ng lahat ng yan, nabuhusan mo ng tubig, napunasan mo na, na-check mo na lahat, and then I would recommend i-start mo yung motor mo even for just a few minutes. Let it run. Tingnan mo lang everything is functioning properly para naman sigurado ka na bago ka bumiyahe sa susunod, mamaya-maya o kinabukasan, walang, kumbaga, good condition lahat yung motor mo. Yun yung limang bagay na kailangan natin gawin kapag ang motor natin ay sinusugod natin sa ulan para mapangalagaan ang panghabang buhay na biyahe niya para naman sa pagsiservisyo niya sa atin. Ngayon, I would also recommend, mas maganda na rin kung ikaw ay nagpa-park, huwag mong ugaliin na pinapark mo yung motor mo kung saan exposed yan sa mga ganitong ulan. Much better if you will have a parking shed, yung mga talagang may bubong, parking area na covered, or alam naman natin, hindi lahat ay may access sa mga ganong parking area, then mag-invest ka na, brother, sa isang waterproof motorcycle cover. Magkano lang naman yun? Available din yan dito sa Juan Moto Avenue o kung saan man merong malapit sa inyo. Dahil yung ilang daan o ilang libo para sa mga high-end na motorcycle cover na gagastusin mo, malaking bagay na yung natitipid mo pagdating sa maintenance ng motor mo dahil napapangalagaan mo yung motor mo. Again, itong tubig, katulad nito, inuulan tayo ngayon, itong tubig na to kapag yan ay naimbak sa iba't ibang mga parte ng motor natin o di kaya naman putik na, which is worse kasi may dumi na siya, tapos ipon na ipon pa yung tubig dun sa putik, mas matagal siyang nag-i-stay dun, it adds dun sa corrosion process na kung saan nagkakaroon na ng kalawang, nagkakaroon na ng oxidation, kaya nagiging brittle, kaya nasisira, kaya nagkakaroon ng mga iba't ibang mga hindi magandang kondisyon yung mga motor natin. Sa tips na to at sa pinanood nyo na to, susundin nyo lang to at sinisigurado ko sa inyo na mas mahaba na kagad ang itatagal ng mga motor natin, na mas magagamit natin sila at hindi natin kailangan gumastos pa ulit dahil sa mga pagpapagawa o di kaya naman what's worse is pagbigay ng bagong motor dahil hindi natin naalagaan ang motor na meron tayo ngayon. Yun ang ating tips and tricks para sa panahon natin na to na tag-ulan, para sa mga brother natin, para sa mga rider
sa buong Pilipinas ngayon. Kaya para updated ka sa lahat ng mga tips, reviews, and updates tungkol sa mundo ng pagmumotor, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till your next video mga brother. Salute!